Welcome back sa PS Rewind. Lalanasin natin ngayon ang lahat ng season ng sikat na series ng Squid Game. Simula Season 1 hanggang Season 3 at sisikapin naming pagkasyain sa maikli at nakakaaliw na recap. Chillax at maupo ka muna dyan at ihanda mo na ang puso mo baka atakihin sa intense recap na ito. Ang original na Squid Game ay isang laro ng mga bata sa Korea na tawag ay Ojingyo, na ang ibig sabihin ay squid o calamares. Pero sa palabas na ito ay medyo intense. Ang mga manlalaro dito ay baon lahat sa utang na di na makabayad at ang mananalo ay pwedeng iuwi ang tumataginting na 45.6 billion won o kulang-kulang 2 bilyong piso. Imagine that, 2 bilyong piso. Kaya sino ba naman ang hindi gaganahan? Pero alam mo ba, walang lumalabas na talunan sa larong ito. Alam mo kung bakit? Panoorin natin sa buong video para malaman mo. Subscribe for more. Season 1, ito si Gi-hun. Masayahin at ang bait na mamamayan pero sugarol kaya baon sa utang. Hindi lang baon kundi baon na lugmok sa utang na tinutugis na siya ng mga masasamang tao. Meron siyang mabait na anak na walang pake kahit wala siyang kapera-pera. Sa malas niya lang ay aalis na rin pala sila at ang ex-wife niya kasama ang bago nitong asawa papuntang Amerika. Wala naman siyang magagawa dahil divorce na sila at wala din siyang kapera-pera. Pauwi, isang di kilalang lalaki ang inalok siyang maglaro. Boy, baka gusto mo maglaro? Meron ako ditong malaking pera na sa'yo na. Kung manalo ka, maglalaro lang tayo ng Pogs. Wala naman akong perang pantayan. Okay lang. Paano kung imbis na pera ay sampalin na lang kita pag natalo ka? Sige ba? Nakailang sampal na siya dahil lagi siyang natatalo at pikon na siya at gusto makaganti man lang. Matapos ang libo-libong sampal ay natuto din siya at nanalo. Sasampal na sana siya pero naalala niyang pera nga pala ang pakay niya. Bigla siyang sumaya nang makakita ng malaking pera. Baka gusto mo ng marami pang laro, tawagan mo lang ako. Nang malamang lilipad na ang anak niya pa Amerika at di na sila magkikita kailanman, maliban na lang magkaroon siya ng malaking pera. Sobrang desperado na siya at tinawagan ang lalaki. Pinasakay siya sa van at inusukan ng pampatulog. Pakagising niya ay nakasuot na sila lahat ng green sa isang dormitory na puno ng mga taong tulad niya. Nakamonitor ang bawat galaw nila. Ang mastermind ng lahat ng ito ay tinatawag na frontman. Lahat ng empleyado dito ay nakasuot ng pink na may iba't ibang hugis sa maskara nila. Piniliwanag na nila ang mechanics ng laro at ang mananalo ay uuwi ng limpak-limpak na salapi. Pumirma na sila sa kontrata kaya simulan na ang patimpalak. Naglakad sila sa makulay at nakakahilong hagdan na ito papunta sa isang malawak na lugar kung saan may malaking babae sa dulo at maglalaro sila ng sikat na red light, green light. Pag nahuli kang gumalaw ay hindi ka lang out kundi boom pares, patay ka boy. Nang malamang patayan pala ito ay nagsitakbuhan sila na siyang pinakababawal ngang gawin. Pag sinabing red light mga tong ex, kaya nangalahati agad sila. Natuto na ang natira at sumunod sa patakaran ng laro. Konting oras na lang natitira kaya nagmadali na sila. Kaso natisod pa si Gi-hun, buti na lang ay nagmagandang loob si Ali na Pakistani para hindi siya mabaril. Kaya nakatawid sila, saktong maubos ang oras at pinagpapatay na ang naiwan. Namulat na sila at hindi pala nagbibiro ang Squid Game. Kaya pagkatapos ay nagmakaawa sila na pakawalan nyo na kami. Sige, mabait kami. Diba may kontrata tayo? Kung boboto ang kalahati sa inyo na umuwi na ay tatapusin na ang laro. Para lang alam nyo, pag may na-out na players ay lalong dumarami ang perang pwede nyong mapanalunan. Pero wala kayong maiuuwi kung tatapusin na agad ninyo ang laro ngayon at mapupunta ang pera sa pamilya ng mga namatay na players. Nagdalawang isip tuloy ang iba. Nagsimula na ang botohan kung itutuloy pa ba ang laro. Ayaw ni Gi-hun mamatay para lang sa pera at piniling itigil ang laro. Marami ding silaw na silaw sa salapi kaya piniling ipagpatuloy. Dikit tuloy ang botohan at nakasalalay na kay player number 1 kung anong magiging resulta. Ano kayang pipiliin niya? Boom! Ayos! Tapos na ang laro kaya kakailanganin na lang umuwi. Iniwan lang sila sa gitna ng daan ng nakahubad. Ngayon, back to real life na sila. Kanya-kanyang buhay pero mas lalong lumala pa ang kalagayan ni Gi-hun dahil malala na ang sakit ang mama niya. Sinubukan pa siyang patahimikin ng asawa ng ex niya para lang hindi na sila gambalain na habang buhay. Kaya napuno siya ng galit at sinapak pa sa kanya ang pera. Halos lahat ng player ay may kanya-kanyang problemang pinansyal sa labas na pera lang ang makakasolusyon kaya binigyan ulit sila na makabalik sa laro dahil pariwara lang din naman sila kaya bumalik sila sa laro. O ginusto nyo yan ha? Nagkaroon din pala ng kaibigan si Gi-hun dito kahit siya ang pinakahuli na number na player 456 at espre niya si player number 1 na matandang may brain tumor. Nagulat siya na kasama din pala nila si Sang-woo na kababata niyang matalino na yumaman sa negosyo kaso na bankrupt ng lubos at baon na rin sa utang. Nang nasa labas pa sila ay binigyan ni Sang-woo si Ali ng pamasahe pa uwi kaya naging magkaibigan sila. Nandito din si Dudong ang gangster na pinagbubog si Sam dahil may atraso sa kanya. Nakilala din siya ni Gi-hun dahil dinekwatan siya nito kaya nakigulo din siya. Meron din ditong baliw na babaeng si Punyang na maligalig at desperado. Nung nasa labas pa si Gi-hun ay nagsumbong na sana siya sa pulis kaso pinagtawanan lang siya. Pero may isang detective na nakakita ng calling card niya na pareha sa binigay sa nawawala niyang kapatid na ngayon ay
iniimbestigahan niya. Kaya tinitiktikan niya sila at palihim na pumasok at nagpanggap na pick. Oras na uli para maglaro. Pinapili sila ng hugis nang wala silang alam sa laro. Ito palang tinatawag na honeycomb kung saan merong hugis sa manipis na cookie at kailangan mong gamitin ang karayom para makulma ito nang hindi ito nasisira. Siyang bida kaya dapat ay makuha niya ang pinakamahirap, ang umbrella, na parang mas gugustuhin mo na lang mamatay. Nagsimula ng lahat at syempre kapag nasira mo ang cookie ay tepok ka. Masaklap ang kalagay ni Gihon pero natuklasan niya ang paraan. Kung didilaan mo pala ito ay lalambot ito at kakalas ang hugis. Tagumpay siya at parang nanalo siya sa loto at maiyak-iyak pa nga siya sa tuwa. Sa oras ng pagkain, nanlamang si Dodong at nanguha ng pagkain ng iba. Nang magreklamo ang isa ay pinagbubugbog niya ito at ang malala ay napatay niya pa ito. Pero walang ginawa ang mga pink dito, imbis ay naglabas na lang sila ng ataol para sa kanya at nadagdagan pa ang pera sa premyo. Kaya nalaman ng lahat kung okay lang palang pumatay ng ibang player ay magiging masaklap ang gabing ito. Ang totoo ay ginawa pa nga itong bonus game ng frontman na kapag namatay na ang ilaw ay pwede mong patayin kung sino ang gusto mo. Kaya nag-riot sila na parang mga hayop sa zoo. Kalauna na ibumukas na uli ang ilaw para pigilan sila ng mga pink. Naisip nila na kailangan nilang maggrupo ng mga kakampi. Lalo na sa susunod na laro ay grupo ng 10. Nakipagbembang pa si Punyang kay Dodong para lang isama siya sa grupo nila, kaso sa oras na ng laro ay naging tuso si Dodong at trinaydor siya sa harap ng lahat. Sobrang napahiya si Punyang at sabi niya, "May araw ka rin sa akin, Dodong Charing." Sa susunod na laro pa naman ay napaka-importante ng lakas dahil ito ay tug of war. At kapag natalo kayo ay tsugi na agad. Lalong alanganin ng grupo nila dahil matatanda at babae pa ang kasama niya. Pero wag niyong mamalitin si Tanda dahil isa pala siyang tug of war champion. Sabi niya, Hindi lang puro lakas ang tug of war, kundi teknik. tinuruan niya silang pumosisyon at ang mga unang segundo ay huwag kang magpapakahirap at hayaan munang mapagod ang kalaban kakahila. Saka kahumatak pagpagod na sila. Pero kahit pa maganda ang teknik nila ay matatalo pa rin sila. Kaya naisip ni Sangwoo na magakbang silang bigla pasulong para matumba ang kalaban, tsaka sila hihila at himalang nanalo ang mahihinang nilalang. Samantala, meron palang kababalaghang nangyayari dahil may isang grupo ng mga pinks na kinukuha ang mga organs ng mga namamatay na players at binebenta sa black market. Kasi sayang naman. Kaso illegal nilang kinuntsaba ang player na surgeon, kapalit ay sasabihin nila sa kanya kung ano ang susunod na laro. Sa malas nila ay napasama dito si detective at nadiskaril ang plano nila. Nadiskubre pa ni frontman ang kalakaran nila kaya pinagpapatay nila silang lahat dahil ayaw na ayaw niya ng hindi patas maglaro. Patuloy sa pagtukla si detective at nakita niya pa ang record ng kapatid niya nang malaman-laman niyang ang kapatid niya pa pala ang nanalo sa naunang laro. What? Sa susunod na laro ay kailangan nilang magpares-pares. Magkakaroon ng butal kasi may iwan na isang player na walang partner, kaya kawawa naman si Tanda dahil walang gustong pumili sa kanya. Sa kabutihang puso ni Gihon ay siya na lang ang nag-alok na makipag-partner sa kanya. Kaya ang natirang walang partner ay si Punyang. Babay ka ngayon. Ang susunod na lugar ay kapitbahayan at larong Jolen. Masaya sila dahil pinakamagagaling na partner ang pinili nila at malaking kumpiyansang mananalo silang magkasama hanggang sa uli. Nang sabihin na ang patakaran ng laro ang masaklap, hindi ka pala maglalaro kasama ang kapartner mo, kundi kalaban ng kapartner mo. Aray ko! Napakabrutal. Pinili pa naman nila kung sino ang pinakagusto nilang kasama. Pwede kahit anong laro ng Jolen basta kung sino ang makakuha ng lahat ng Jolen ang panalo. At ang maubusan naman ay patay. Karamihan ay nakipaglaro ng hulaan kung ilang Jolen ang hawak. Bago man sa laro si Ali pero malakas ang swerte niya at natatalo niya na si Sangwoo. Nang isa na lang ang Jolen ni Sangwoo ay nagsabing, "Wait, May plano ako kung paano tayo mananalo pareho, pero bago natin gawin ay kailangan muna nating isecure ang mga Jolen mo, baka manakaw ng iba. Kaya ikwintas mo. Ngayon, kailangan na nating maglibot para maghanap ng mga mahihinang player. Tsaka tayo magkita ulit sa uli." Samantala si Tanda naman ay naging makakalimutin na at hindi na alam ang nangyayari. Pero magaling pa rin maglaro kaya natambakan niya pa si Gihon. Sa huling round ay matutsugi na sana si Gihon kaso biglang nakalimot si Tanda. Ay, nakalimot ako. Ano nga bang sinabi ko kanina? Inay Gihon, magsisinungaling ka ba? Sa matanda para lang isalba ang sarili mong buhay! Oo, nandaya siya. Mabigat sa loob pero ayaw niya ring mamatay. Nakipag-partner si Sam kay Inday na imbis na maglaro ay masyado silang mababait at naisip na lang na magkwentuhan na lang tayo. At sa huli ay sinabi ni Inday na Mag-isa na lang naman ako sa buhay, kaya mas kailangan mong maglaro at iligtas ang kapatid mo. kaya sinakripisyo niya ang sarili niya. Naglibot-libot pa sana si Ali tulad ng plano nila nang malaman-laman niya na wala naman pala siyang Jolen dahil sa pagkatuso ni Sangwoo na pinagsamantalahan ang kabaitan niya. Minsan talaga kailangan mo ding paganayan ang talino kaysa kabaitan. Si Tanda naman ay nagkukunwari lang palang nakalimot pero alam naman niya ang nangyayari pero sabi niya, Okay lang yun, Gihon. Pinapatawad na kita, kaibigan. Ito na ang bayad ko.
ko sa kabaitan mo sa akin. Kunin mo na ang Jolin ko at magpatuloy sa panalo. Tapos na ang laro at pakauwi nila. Hindi naman pala natsugi si Punyang kundi nagpasarap lang at natulog. Buti pa siya, hindi nahirapan. Ngayon malapit na matapos ang laro ay oras na para pumunta ang mga VIP na manood ng personal. Wala naman talagang magandang advokasya ang larong ito, kundi mga mayayamang ugok lang na gustong pumusta sa buhay ng mga tao bilang katuwaan imbis sa normal na laro o wete. Kayo, meron ba kayong kilalang mga trilyonaryong ugok? I-type mo nga sa comment section. Sa susunod na laro ay pinapili sila kung pang ilan ang gusto nila. Nagmadali silang kunin ang gitna para safe. Pero masyadong nagtatlong isip si Gihon at ang natira na lang tuloy ay ang pinakauna at ang pinakahuli. Hindi mo alam kung anong lalaroin mo kaya pag nagkamali ka ay tsugi na agad. Sa kabutihang palad ay nagpresenta ang mamang ito at sinabing, Okay lang bro, ako na mauna. Ang kupad mo eh. Joke lang. ang laro ay maglalakad sila sa glass panels para makatawid. Pipili ka sa pares kada hakbang. Ang isa ay tempered glass na napakatibay at ang isa naman ay diretso ka na sa baba. Kaya para safe ay gugustuhin mo talagang magpahuli. Naswertehan mo, Gihon. Simula na ang laro at marami nang nahulog. Pwede palang manulak ng ibang player lalo na kung makupad pumili. Naluwag ding pumili si Dudong at pinagpapawisan ng bayag at sinabing, Hindi ako haabante. Kung gusto nyo, mauna kayo sa akin. Kung hindi, sama-sama tayong mamamatay. Mahabang pagtatalo pa at naubusan na sila ng oras. Sa wakas ay naglakas loob na si Punyang at sinabing, Ngayon, magtutos na tayo sa wakas. Dodong Duwag, nasan na ang iyong bayag? Sige, ako nang mauuna. Talaga? Sige. kaso niyakap niya ng maigpit si Dudong at nagpatiwakan sila. Sa swerte ng mga natira ay meron palang glass expert sa unahan nila na nakikita ang pagkakaiba. Nalungkot ang mga VIP ugok dahil wala ng thrill kaya pinatay ng frontman ang ilaw. O ngayon hindi na niya makikita at wala na rin silang oras kaya sa tagal niyang pumili ay tinulak na siya ni Sangwoo. Kaya nakatawid silang tatlo saktong matapos ang oras. Sumabog ang mga salamin sa harap nila kaya sugatan patuloy sila at malala pa ang tama ni Sam. Kinumpronta naman ni Gihon ang kababata niya. Hoy! Hindi maganda ang ginawa mo kanina. Pinatay mo yung mama! Huwag kang magmaang-maangan boy. Lahat tayo nakapatay na dito. Depende lang sa'yo kung papatay ka o papatayin ka. Kahit ikaw, papatayin kita kung kinakailangan kasi totoo, pinanganak kang talunan. At nagsimula na ang alitan ng dating magkaibigan na ngayon ay magkaribal na. Samantala sa detective naman ay nakakalap na ng maraming ebidensya at tumakas na para isend ito kaso boom! Nabutan siya at wala rin palang signal. Gusto mo ipag-usap ng maayos ni frontman kaso ayaw ni detective kaya nagpakilala na ito. Boom ulit! Ito pala ang nawawala niyang kuya. Perfect! Akala ko nanalo ka lang pero nagtatrabaho ko na pala para sa laro. Pero hindi na tayo masasagot dahil boom panes! Binaril niya ang sarili niyang kapatid at nahulog sa bangi. Grabing dedikasyon sa trabaho. Walang pamilya. Sana ganyan din ang presidente. Ngayon, 3 player na lang ang natitira kaya bago ang laro bukas ay meron silang magarbong hapunan. At nang matapos na sila ay niligpit na ang pinagkainan nila at may tinirang kutsilyo. Wow! Mahiwagang saksakan. Kaya magdamag silang gising kasi baka may magsaksak sa kanila sa panaginip. Kaya inaya ni Giho nakakampi si Sam para pagtulungan nila si Sangwoo na tuso. Bilang kasunduan, nangako pa sila sa isa't isa na kung sino man ang manalo at makalabas dito ay tutulungan nila ang pamilya ng isa't isa. Nakatulog na sana si Sangwoo at atakihin na nila pero pinigilan siya ni Sam at sinabi, Huwag, mabuting tao ka lang dapat. Ikaw ang bida, remember? sakto namang nahimatay na si Sam, naubusan na pala siya ng dugo. Agad na nagsisigaw si Gihon para humingi ng band-aid kaso wala silang band-aid. Pwedeng kabaong na lang kasi tinuluyan na pala siya ni Sangwoo at ginilitan sa liig. Grabing intense ng mga labanan. Nanggigil si Gihon at sinugod na agad ng kutsilyo si Sangwoo pero pinigil siya ng ping dahil kailangan nilang hintayin ang huling laro para magpatayan. Ito na ang pinakahihintay na laro, Ujingho o Squid Game. Kaya ito tinawag na Squid Game dahil hugis pusit daw ito. Asan? Kailangan lang makarating ng player sa kabilang parte para manalo at anuman ang mangyaring patayan, okay lang. Simulan na ang bakbakan. Umulan pa para talagang madrama. Kaya naglaro na sila sa maputik at madugong labanan. Sa huli ay nagwagi ang tusong si Sangwoo dahil nasaksak niya si Gihon sa hita, sa tiyan at pati na rin sa palad. Aray ko! Pasensya kaibigan pero mas pipiliin ko ang sarili ko. Nang biglang mabaliktad ang sitwasyon at pinagsasapak siya ni Gihon at hindi na makagulapay. Aapak na sana si Gihon sa finish line kaso pag ginawa niya ito ay papatayin na nila si Tuso. Ayaw niya yon kasi mabait nga siya. Hindi na niya tinapos at gusto na lang umuwi at hindi na ituloy ang laro kasi ayaw niya na ng patayan. Kailangan nilang bumotong dalawa na ihinto ang laro at napupunta ang lahat ng pera sa mga napatay na player. Okay lang kay Gihon. Nagdrama pa siya at inaya si Sangwoo pero imbis na umuwi sila ng walang pera at masasayang ang lahat ng mga patayan nila ay sinaksak
Tinulak na lang ni Sangwoo ang sarili niya para tanghaling panalo si Gi-hoon. Mapait na tagumpay ng ating bida ni hindi nga siya nag-celebrate. Hinulog na lang siya ulit sa gilid ng daan pero ngayon ay may debit card na siya sa bunganga. Totoo nga ang sinabi ng Squid Game, bilyonaryo na siya ngayon. Pero hindi naman siya masaya. Alam mo bakit? Kasi nakokonsensya pa rin siya sa pagkamatay ni Sangwoo. Kasi nakokonsensya siya sa dami ng mga kaibigan na namatay sa kamay niya. Sa dami ng mga episode ay napagod na ang nanay niya kakaantay sa kanya at namatay na din mag-isa sa bahay at wala na ring silbi lahat ng pera niya. Is inay. Ilang buwan ang lumipas at para na lang siyang palaboy na grabing kalungkutan pero bilyonaryo. Ginusto mo yan. Marami nga siyang pera pero ayaw naman niyang galawin kahit isang sentimo. Nang hihingi na lang siya ng pera sa iba para lang may pang-inom siya. Ibang klase. Isang gabi ay kinontak siya ng stupid game at pinapunta siya sa mataas na building. Nandito pala si Tanda, ang kaibigan niya. Paano siya nakalabas? Dapat tsugi na siya. Tamang inisip mo kaibigan, siya ang may-ari ng stupid game. Hanip kang kukluban ka. Paano mo nagawa ang lahat ng to? Well, dahil nga matanda na, may sakit pa at naboboring na rin kami kung ano-anong gagawin sa pera, ay gumawa na lang tayo ng bago naman. Pumusta naman tayo sa mga totoong tao. Dahil nga mamamatay na rin ako, ay sumama na rin ako sa laro para maranasan ko ulit ang pagkabata. Yung masarap na pakiramdam na yon sa huling pagkakataon. Kalaunan habang nag-uusap sila, ay hindi na lang siya kumibo at patay na pala siya. Natauhan na si Gi-hoon at naisip na kailangan ko nang ayusin ang buhay ko. Una, pagpapagupit ako ng maayos. Kaso nabigo siya dahil ang pangit ng gupit niya. Pula pa. Pinagsama na niya ang kapatid ni Sam at ang nanay ni Sangwoo at binigyan sila ng maleta ng pera. Wait! Maleta ng pera? Saan galing yan? Pumunta sa airport dahil lilipad na siya papuntang Amerika sa anak niya. Pero ano to? Nagre-recruit pa ulit ang Squid Game ng mga bagong players. Oo, kasi kahit namatay na si Tanda, ay pinagpapatuloy pa rin ni Frontman. Sabi nila, huwag mo na kaming pakialaman. Kunin mo ang pera mo at hayaan mo na kami. Papasok na siya sa aeroplano para makuha ang anak niya. Kaso huminto pa at bumalik dahil ang panibagong mission niya ay tapusin ang karumaldumal na larong Squid Game. At dito na nagtatapos ang Season 1. Huwag ka munang alis pero kung nagugutom ka na, kumain ka muna. Baka naiihi ka, magpahinga ka muna. Pero huwag na huwag mong kakalimutang mag-subscribe dahil isusunod na natin agad ang Season 2. Welcome back sa PS Rewind. Ito na ang Season 2 ng Squid Game. Si Gi-hoon ang nanalo ng bilyones pero hindi niya ito ginagastos para sa sarili niya. Bagkus, ginamit niya pa ito para puksain pa ang laro para hindi na makaperwisyo pa ng mga tao. Unang dapat gawin ay baguhin ang pangit ng buhok. Susunod, kailangan niyang kumuha ng magagaling na investigador para tugisin ang mga recruiter ng laro. Sumakses, nakakita agad sila ng sampalan sa subway. Kasama sa mga investigador ay si Tom and Jerry. Sinundan nila si recruiter hanggang sa park kung saan nag-aalok ito ng tinapay o lotto ticket. Katawa-tawang pinili nila lahat ang tumaya ng loto kaysa sa tinapay at talo din naman silang lahat. Sa sama ng loob niya sa mga pulubi ay pinagtatapakan niya ang mga tinapay na sinayang nila na parang baliw. Sinundan ulit sila ni Tom and Jerry hanggang sa daan para patumbahin na ito. Pero imbis, sila pa ang pinatumba. Para sumaya naman ang buhay niya ay pinalaro niya sila ng Jack Empoy -1 at ang matalo ay may chance ang putukan sa ulo ng baril na may iisa lang ang bala. Nagkamali si Jerry na tumira ng 2 bato kaya nasa kamay ni Tom ang kapalaran niya. Sa bait ni Tom ay gunting ang tinira niya para isagip ang kaibigan niya kaya babay Tom, sabog ang utak mo. Ngayon, si recruiter na ang pumunta kay Gi-hoon pero ayaw niyang patayin siya basta-basta. Dahil nga mahilig siya sa laro ay hinamon siya ni Gi-hoon na maglaro ng Russian roulette habang nilalait nila ang isa't isa. Malakas ang tama ng recruiter nang matalo siya ay binaril niya talaga ang sarili niya. Sakto namang natuntun sila ni detective. Nabuhay pala dahil nang barilin siya ng kapatid niya ay sinagip siya ng mabait na mangingisdang si Kapitan na kunyari ay tinutulungan siyang maghanap ng misteryosong isla kung saan isinasagawa ang Squid Game. Nang malaman nila ang pakay ng bawat isa ay nagtandem pa silang tatlo ni Jerry. Bumili pala ng sariling lumang hotel si Gi-hoon na ginawang taguan ng mga armas na parang si Batman. Kumuha si Jerry ng grupo ng mga ex-special forces na tawagin nating mercenary. Kinontak na si Gi-hoon ng frontman at nakipag-usap sa isang piggy bank speaker. Sabi niya, Dahil ayaw mong magpakita sa akin, ibalik mo ako sa laro. Gusto kong maglaro ulit. never pang may bumalik na nanalong player kaya masaya si frontman na gawin ito. Inusukan na siya at simula na ng action. Player 456 siya ulit kasama ng mga bagong players. Malaking kumpiyansa niya dahil meron naman siyang tracker na nilagay sa ngipin at ngayon ay hinahanap na siya ng mga mercenary. Simula na ulit ng laro. Nag-anunsyo ulit ang mga pink. Naglakad sila sa nakakahinong hagdan at tulad ng dati, ang unang laro ay red light, green light. Nag-aalala na si Gi-hoon dahil ang tagal ng mercenary niya. Hindi pa rin dumadating kaya chinek niya na ulit ang pustiso niya at nalamang tinanggal pala dito ang tracker. Patay kang bata ka. Matalino din ang
Squid Game. Alam nila ang gagawin ni Gi-hun to, kaya dinala nila ang tracker sa maling direksyon. Kaya walang takas ulit si Gi-hun sa laro. Ngayon, kailangan niya nang gumawa ng aksyon para iligtas ang mga tao. Mga kababayan, makinig kayo. Hindi biro ang larong ito. Kapag gumalaw kayo sa red light, babarilin kayo. Pero syempre, walang naniniwala sa kanya. Kaya nang may gumalaw na haliparot, ay nagkagulo at tumakas ang mga tao at pinagbabaril. Bawal ngang gumalaw eh. Ngayon ay nakikinig na sila kay Gi-hun na tinuruan silang pumila para ang mga tao sa likod ay hindi madedetect na gumagalaw. Tagumpay si Gi-hun dahil marami na sa kanila ang nakaligtas. Tulad ng dati, pagkatapos ng unang laro ay nagmamakaawa na silang pauwiin na kami at tapusin ang laro. Pinakita ang limpak-limpak na salapi na nadadagdagan dahil sa mga namatay na players para magdalawang isip ang iba. Pero iba na ngayon dahil kung bumoto sila na tapusin ang laro ay paghahati-hatian na nila ang nalikom na salapi, kaya gugustuhin mo na lang umuwi na lang nang may pera kaysa mamatay. Pero sa mga mukhang pera at hindi pa kontento sa buhay ay bumoto na magpatuloy. Nagsimula na ang botohan at maraming gustong ipagpatuloy ang laro. Napilitan na tuloy si Gi-hun na magsalita. Naglaro na ako dito, mamamatay tayo lahat. Pero sabi ni Bugoy, fake news ka. Tinatakot mo lang kami para hindi namin makuha ang limpak-limpak na salapi. Dikit na naman ang botohan at nakasalalay kay player number 1 ang resulta at pinili niya ay magpatuloy. At surprise, ang player number 1 ngayon ay si frontman mismo. Pero walang malay si Gi-hun dahil hindi naman niya kilala kung sino siya. Kalaunan ay nakipagkaibigan ito sa kanya at gustong sumama sa grupo niya. Nagpakunwaring mabuting tao siya. Pinangaralan niya pa nga si Gi-hun at sinabing baka hindi naman masama ang laro kasi nagbibigay pag-asa pa nga ito sa mga taong gustong makapagsimula ulit. Nandito din pala si Jun na kaibigan niya sa sugal dati. Sumama din sa kanila si Badong na nagpakilalang Marines daw dati at Sipsip. May mga bago tayong cast ngayon tulad ng mag-inang si Aling Karen at Boy, ang matapang pero mabait na baklang si Harry, ang luging businessman na si Bugoy at ang sikat na rapper na si Thanos na drug addict at partner niyang si Ramon na parehong galit kay YouTuber na si Lester dahil inubos niya ang pera nila kakapaniwala sa crypto. At para makumpleto, ang ex ni Lester na binuntis niya ay nandito rin, si Yuri. Nagalit kay Lester na matapos siyang buntisin ay naglaho na lang parang bula pero gusto pa rin bumawi sa kanya lalo na't may anak na pala sila. Bago pa ang laro ay makikilala natin si Hana na ang trabaho ay mag-mascot. Tumakas lang siya galing sa North Korea kaso namatay ang asawa niya, pagkakas nila at naiwan ang baby niya sa North. Wala din siyang magawa dahil konti lang ang pera niya at para magkaroon ng saysayang buhay niya ay sumali siya sa laro pero hindi bilang player kundi bilang pink. Meron na naman ditong nagbebenta ng laman loob sa black market pero kontra dito si Hana kaya pinupuruhan niya ang patay na players para wala silang mapakinabangan. Hindi niya sila maisumbong dahil mataas na opisyal na si Romualdez pala ang nasa likod ng bentahan ng human organs. Binalaan niya si Hana na huwag pakialaman ng operasyon nila pero matigas talaga si Hana at nag-walk out pa sa kanya. Meron pa naman siyang paboritong bata na nasa ospital na ngayon dahil sa blood cancer kaya napasali tuloy ang papa niya dito na si Pedro para may pambayad siya sa ospital at gamot. Naawa sa kanya si Hana pero paano kung kailangan na siyang patayin? Simula ng pangalawang laro. Bago na ang laro ngayon kumpara sa nilaro nila Gi-hun dati. Grupo ng 5. Hindi man nila alam ang laro pero ayaw nila ng mga mahihinang players. Ayaw din nila ng buntis pero nang makita siya ni Gi-hun ay lumambot na naman ang puso niya at pinasali siya sa grupo nila. Nakuha ng mag-ina si Harry, si Neneng at si Madam Auring. Nang bababae na naman si Thanos kaso tomboy pala ang prospect niya at kakampi na nito si Wimpy kaya nakumpleto na sila. Ang susunod na laro ay 6-legged race. Nakatali ang mga paa nila sa isa't isa at bawat isa sa kanila ay may nakatokang laro na kailangang kumpletuhin para makalagpas sila at nakapunta sa susunod na laro hanggang sa makumpleto nila lahat at makarating sa finish line bago maubos ang oras. Kailangan kalmado ka lang dahil pag paulit-ulit kang nagkakamali at maubusan kayo ng oras ay tsugi kayong lahat. Pampatanggal ka ba ay may tago-tagong droga pala si Thanos at nasaktuhan niya pa naman si Ramon na addict din pala kaya nagpakalutang sila. Ang team ng mga mahihina ang susunod. Buti na lang ay magaling na leader si Harry dahil alam niya kung kailan ka i-encourage at kung kailan ka kailangang sampalin para matauhan ka at mag-focus sa laro. Dahil sa pagtutulong-tulong nila ay nakaabot sila bago maubusan ng oras. Nagkatuwang lahat dahil sila ang pinakaunang nanalo sa laro. Nagpatuloy ang laro at marami na ring nananalo at marami ring namamatay. Magaling ang grupo ni Gi-hun dahil bawat laro ay madali lang nilang nalalagpasan hanggang si frontman na ang maglalaro at parang sinasabotahe ang trumpo at naubos niya pa ang oras nila para matapos ay nakasalalay kay Gi-hun ang panalo. Buti na lang ay nakaabot sila sakto lang sa oras. Marami na namang namatay kaya gusto na ng iba na magbotohan ulit para itigil na ang laro pero maraming pera naman ang nadagdag sa premyo at hindi pa rin ako kontento ang mga tuso dahil lubog sila sa utang kaya nagprotesta sila na ituloy ang laro. Kaya bigo na naman sila at tuloy pa rin ang laro. Samantala ang mercenary ay gumagana
gumamit pa ng drone para suyurin ang isla. May nakita silang pinto papunta sa underground at nang buksan nila ito ay boom! Patibong pala. Naghihinala na si Jerry na may tiktik sa kanila. Natulog na sila at natsyempohan ni drone pilot si Kapitan na kinakalikot ang drone niya at nang sitahin niya ay pinagsasaksak siya nito at hinulog sa dagat. Siya pala ang tiktik sa grupo pero hindi pa nila siya pinaghihinalaan dahil malaki ang utang na loob ng detective sa kanya. Mas malaki na ang kumpiyansa ng mga players dahil meron na silang mga kaibigan patungo sa tagumpay. Kaso alam ni Gihon na kung may larong tatatag ang inyong pagkakaibigan ay susunod na laro ay try Duran dahil ito ay parang the boat is sinking. Sasakay kayo sa merry-go-round at kapag huminto na ang tugtog ay kailangan nyong bumuo ng grupo ayon sa bilang na sasabihin at pumunta sa isang silid. Lahat ng nasa labas ay papatayin, lahat ng mali ang bilang ay papatayin. Nabuwag na ang mga grupo at nagkanya-kanyang kaligtasan. Napaka-awkward tuloy kung ang taong tinaboy mo ay nabuhay pa rin at ngayon ay may samaan na kayo ng loob. Pero sa ibang drug addict tulad ni Thanos ay nag-enjoy pa nga sila at walang pake kung anong mangyari at nagsasayawan pa nga sila sa madugong labanan. Nagkahiwalay pa nga ang mag-ina dahil hinatak siya ng iba dahil malapit na ang oras at iniwan ng kanyang nanay. Grabeng konsensya niya pero syempre ay pinatawad agad siya ng mama niya. Kaya sa susunod na round ay hindi na sila maghihiwalay pa. Maluwa-luwa din si Harry dahil hindi na nakahabol pa si Neneng dahil umepal si Lester at sumama sa kanila. Sa huling round ay group of 2 ang labanan kaya maraming malalagas. Matindi ang sulutan para lang makapasok sa kwarto. Napasok si June at frontman sa isang kwarto na may tao na. Papaubos na ang oras kaya boom! Binali niya ang liig ng isa para hindi sila sumobra. Grabe! Ngayong marami na namang namatay ay siguro naman marami na silang pera at paghahati-hatian na nila at uuwi na. Pero masayang masaya pa rin ang iba na manalo at magkaroon ng maraming pera. Kaya nang magbotohan ulit ay tabla ang resulta at kailangang magbotohan ulit bukas ng umaga para makapag-isip-isip pa sila. Medyo seryoso na ang iringan at nahati na sila sa dalawang grupo, Red versus Blue. Kailangan nilang mag-isip kung paano makakahikayat ng kahit isang boto mula sa kabila para manalo. Sa hapunan nila ay binigyan sila ng tinidor at naisip agad ni Gihon na may nagbabadyang patayan. Nag-CR lang sila at nagkairingan na at nagkagulo agad. Papatayin na ni Thanos si Lester sa sakal nang bigla siyang sinaksak ng tinidor sa ngalangala. Boom panes! Sayang ng violet hair mo. Mabilis talagang mamatay ang mga drug addict. Sinong pinakasikat na drug addict ang kilala mo? I-type mo nga saglit sa comments. Nakuha ni Ramon ang drugs at siya naman ang nagpakalutang. Sa patayan nila ay mas maraming napatay sa blue. Kaya lamang na ang red sa botohan. Mananalo na sila. May kanya-kanya ng plano ang bawat team at kakaiba ang naisip ni Gihon ngayon na medyo kinabahan si frontman. Pagpatay ng ilaw ay patayan na rin dahil sumugod agad ang mga blue. Isa sa mga napatay ay si Tomboy na inatake ni Ramon dahil kinamumuhian nila ang isa't isa. Nawalang ginawa si Wimpy para iligtas ang kaibigan niya at umiyak ng umiyak na lang. Pero ang plano pala ni Gihon ay hindi red versus blue dahil hindi naman ito umuubra. Kaya red versus pink na lang para matapos na talaga ito. Dumating na ang mga pink para pigilin ang patayan. Nagpanggap silang patay para i-ambush ang mga pink, kunin ang mga baril nila at magkaroon ng enkwentro at managot ang dapat managot. Bumuo sila ng grupo ng rebelyon at syempre sumama din kunwari si frontman na naging S-friend na rin ni Gihon. Susugod sila sa control room kaso sobrang dami pala ng mga pink at hindi na sila makabante sa sobrang dami ng putukan. Si Bakla naman ang pinakamagaling dito dahil siya ay dating special force pala. Si Badong naman ay pinakuha lang ng bala pero hindi na bumalik dahil nanginginig sa takot ang duwag na ito. Pinike niya lang pala ang tattoo niya at hindi naman pala Marines. Nauna na si Gihon at June papunta sa control room pero hindi na sila makaabante sa hagdan. Nagdala ng rest box si frontman at nagsabing aatake sila sa kalaban mula sa likod. Kaso trinaydor na sila ni frontman at nagpakunwaring napatay na daw sila. Bigo ang rebelyon at isa sa mga ito ay si Pedro na nasaktuhan pang si Hana ang papatay sa kanya. Lumantad na si frontman sa kanyang maskara pero hindi pinatay si Gihon. Pero para maturuan siya ng leksyon ay pinatay na lang ang kaibigan niya sa harap niya. Aray ko, konsensya ba? Kaya kailangan pang maglaro ni Gihon hanggang sa uli. Diyan na nagtatapos ang Season 2, bitin diba? Kaya hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Ito na ang Squid Game Season 3. Ipagpatuloy natin ang laro kaso grabe na ang depresyon na tumatakbo sa utak ni Gihon at tila nawalan na ng pag-asa. Wala na rin siyang pake sa walang silbing butuhan. Patay na ang mga rebelde at wala nang makakapigil sa laro. Ang susunod na laro ay kailangang magpalabunutan sila at mahati sa dalawang grupo para maglaro ng tagu-taguan. Magtatago ang mga blue at bibigyan sila ng susi para makabukas ng mga pinto at para makanap ang exit at panalo na sila. Ang red team naman ang maghahanap sa kanila at binigyan naman sila ng kutsilyo para patayin ang mga blue. Pag hindi sila nakapatay ng kahit isa ay sila naman ang patay. Nagsimula na ang laro at nagtago na
na sila sa nakakahilong maze na maraming pinto. Nagtulungan pa si Ramon at Lester para makapatay ng marami, kaso sa sobrang high niya ay nahulog niya ang drugs at napulot naman ito ni Wimpy. Patay ka ngayon, wala ng drugs na magbibigay ng tapang mo. Sa totoo lang ay ayaw naman talagang pumatay ni Gi-hun, kaso wala na nga siya sa sarili. Ginugulo pa siya ni Badong na siya daw ang may kasalanan ng lahat dahil siyang nagsimula ng rebelyon. Kaya siya tuloy ang tinarget ni Gi-hun. Nagdalawang isip pa nga siyang patayin si Badong, kaso gumanti pa ito kaya napilitan na siyang sakalin ang Peking Mary. Samantala, para sa kapakanan ng buntis ay nagtulong-tulong si Harry at Aling Karen para protektahan siya. Kakatakbo nila ay natapilo pa si buntis ng malala at nabali ang paa. Ito pa ang mas malala. Lalabas na ang bata. Ang totoo niyan, red dapat si Yuri pero pinilit siya ni Lester na magpalitan na lang sila dahil hindi naman kayang pumatay ni buntis at gusto ring bumawi ni Lester bilang ama ng bata at nangakong poprotektahan niya daw sila. Nagdalawang isip man si Yuri pero pumayag na rin sa huli. Lumabas na ang bata pero hindi ang ama ang unang nakasaksi nito kundi ang ibang pulang lalaki. Nag-beast mode si bakla at pinagsasaksak ang lalaki. At good news, nakita niya na rin ang exit. Makakalabas na silang tatlo. Yay! Sinabi niya na sa kanila ang good news, kaso boom! Nasaksak pa siya sa likod at ang sumaksak ay walang iba kundi ang mismong ama ng bata. Wow! Perfect! Muntik ka pang makabawi, bugoy. Makakalabas na sa exit ang dalawa nang makita pa sila ng isang red. Walang iba kundi si Tikboy. Wala pa rin siyang napapatay. Kaya handa nang magsakripisyo ang mama niya. Okay lang anak, saksakin mo na ako. Pero hindi niya pa rin kayang patayin ang naglulan sa kanya. Imbis, ang target niya ay ang walang kalaban-laban na babae na may sanggol. Kaya sinaksak na lang siya ng nanay niya para iligtas ang mag-ina. Intense talaga tong laro na to. Samantala, hindi naman pinuruhan ni Hana si Pedro para mabuhay pa. Dinala siya sa operating room, saka pinagpapatay lahat ng kalaban. Ayos! Para lang isagip ang mamang ito. Samantala, si detective at ang mercenary ay magpapalaot ulit at tutugisin ang Squid Game Island at hindi pa rin nila alam na tik si Kapitan. Matindi ang kutob ni Jerry kaya nagpaiwan na lang siya sa mainland para mag-imbestiga. Ngayon malapit na tayo sa finals at dumating na ang mga VIP para manood ng personal. Kinagabihan nagmakaawa si Aling Karen kay Gi-hun na sagipin ang bata. Saka nagpatiwakal dahil hindi niya na kayang mabuhay na isiping napatay niya ang sarili niyang anak. Ang susunod na laro ay isang malaking luksong lubid at kailangang makatawid sa kabila. Nawalan na ng tapang si Ramon at nagdedeleryo na dahil wala ng drugs. Gustong ipaghiganti ni Wimpy ang kaibigan niya kaya hinagis niya ang drugs sa gitna. Desperado na ang adik kaya tumalon-talon siya para makuha ang drugs para bumalik ang tapang niya nang malaman-laman na wala pala itong laman at natilihan siya at boom, panis ka. Adik, na-comment mo na ba yung adik na sikat ngayon? I-type mo muna. Ngayong mag-isa na lang si Wimpy at wala ng kaibigan, malungkot at kabado, siya naman nang tumitira ng drugs sa mga sumunod na episode at laging lutang. Ngayon ay may panibagong misyon si Gi-hun. Isagip ang sanggol dahil lumpo na ang nanay. Kaya nauna na siya para itawid ang bata at balikan na lang ang nanay nito. Kaso pagtawid niya ay nagsisunuran na ang iba. Meron pang nag-away dahil sa katusuan kaya naubos na ang oras. Sa tagal nilang di nag-uusap ay nag-alok na naman ng tulong si Lester kay Yuri dahil pilay na nga ito. Humingi siya ng tawad dahil hindi naman niya alam na S-friend pala sila. Niyakla na napatay niya. Tinaboy siya ni Yuri dahil tukso siya at ayaw niyang palapitin sa kanya. Lalo na sa bata kahit kailan. Nang makatawid na sila lahat ay babalik na si Gi-hun dahil wala ng oras kaya kailangan niya nang magmadali. Sabi ni Yuri hindi niya nakakayanin at kailangan niya rin si Gi-hun na mabuhay para iligtas ang bata kaya pinigilan niya si Gi-hun na bumalik pa at nagpatiwakal na rin siya. Aray ko! Dahil namatay na ang nanay at nadagdagan pa sila ng bagong tao sa mundo. Masasayang ang taya ng VIPs. Kaya napagdesisyonan ni Frontman na ipasa sa sanggol ang pwesto ng nanay kaya ang sanggol na ang player 222. Napag-initan patuloy ang bata dahil nabawasan pa ang paghahati-hati ang pera ng mga tuso. Siyam na lang silang natitira sa finals at syempre merong magarbong hapunan bago ang final round. Nang mga tulog na sila ay palihim na kinausap ni Frontman si Gi-hun at nagpakilala na. Halong gulat at galit na naman si Gi-hun. Alok ni Frontman, wala ka ng chance na manalo bukas sa laro. Kaya bibigyan kita ng chance para iligtas ang sarili mo at ang bata. Galit man siya pero naisip-isip din ni Gi-hun, tama naman, may punto ka. Binigyan siya ng kutsilyo, lumabas at tinutok ang kutsilyo
kutsilyo kay Bugoy. Masaya siyang pinapanahon ni frontman at napapatunayan niyang tama siya. Sa huli, tuso pa rin talaga ang mga tao. Pipiliin pa rin ang sarili niya sa huli. Dahil nung siya ang player, ganon ang ginawa niya. Pinagpapatay niya ang ibang players para manalo. Pero no, mali siya. Mabait talaga ang ating bida. Hindi niya tinuloy ang alok ni frontman. Tuloy ang pinakahuling laro na tinatawag na Sky Squid Game na gagawin sa nakakalulang platform na ito. Kailangan nilang makarating mula sa dulo ay makapunta sa circle, pero kada platform kailangan nilang pindutin ang buton sa gitna saka maglaglag ng kahit isang player lang para makatawid. Natural, ang batang pag-iinitan ng ibang player para protektahan ang anak niya ay nagsuggest si Lester na ihuli na sila para mas madali na ang final round. Kaya inuna nila si Wimpy na laging lutang kaya natapos na ang paghihirap niya. Sa round 2 kailangan nilang gumawa ng paraan para mahiwalay si Giwon sa sanggol, pero umalma siya at naglabas na ng kutsilyo. Kaya nagtulong-tulong sila at ginawang tali ang mga coat nila para ihulog siya. Kaso biglang nagpalit ng panig si Lester at sinabi, "Oo, ako ang ama ng bata." Parang panibagong revelasyon sa teleserye na ikinatuwa ng mga VIP. Nagkagulo at nagpatayan ng mga tuso at natira na lang si Bugoy at sinusubukan pang kumbinsihin si Lester na ang binugbog na lang nila ang dadalhin sa final round para sama-sama silang manalo. Pero hindi ubra kay Lester ang mga panloloko niya kaya natapos na sa wakas ang pagkatuso ni Bugoy. Nang makita ito ay nagpatiwakal na rin kusa ang nabugbog dahil ayaw niyang gamitin pa siyang sakripisyo sa final round. Kaya alanganin na tuloy sila kung sino ang susunod na ilalaglag. Lumabas na rin ang pagkatuso ni Lester at ayaw na siyang patawirin sa platform at gustong kunin ng bata. Sagot ni Gion, "Tapos ano, papatayin mo ang sarili mong anak?" Ayoko ring mangyari to. Pero pwede pa naman akong gumawa ng bago. Ang sakit sa pusong pakinggan, wala ding opsyon si Gion dahil pag naubusan sila ng oras at hindi sila makatawid ay patay din sila lahat. Kaya binaba niya na muna ang bata para kunin ni Lester saka siya tumalon patawid. Nagsapakan na sila ni Lester dahil ito na ang huling labanan. Sa uli ay muntik pa silang mahulog pero nakakapit pa si Gion. Nakakapit din sana si Lester sa coat pero napunit na. Kaya bye-bye! Panalo na si Gion at ang baby! Joke lang, ang masaklap ay nasayang nila ang away nila dahil hindi naman nila napindot ang buton. Kaya magsisimula pa lang sila sa round 3 kasama ang baby. Kaya kailangan may isa sa kanila ang mamamatay. Sino kaya? Di naniniwala si frontman na magagawa ni Gion na isakripisyo ang buhay niya para lang sa batang hindi naman niya kaano-ano. Pero pinatunayan ni Gion na mali siya. Binaba niya ang sanggol at nagbigay ng kanyang huling salita sa mga VIP. Hindi kami parang kabayo na pinupustahan. Gaya nyo, tao rin kami. Sa kanya hinulog ang kanyang sarili. Kaya bilyonaryo na ang walang muwang na sanggol sa Squid Game. Samantala, natuklasan na ni Jerry ang tunay na pagkatao ni Kapitan nang pasukin ang bahay niya. Kaso nahuli siya ng pulis sa pagnanakaw. Tinawagan ng pulis ang may-ari ng bahay na si Kapitan at nalamang nabuking na siya ni Jerry. Sakto nawang nakatawag din si Jerry para matimbrehan si Detective. Pinagpapatay ni Kapitan ang mga mercenary pero napana na siya ni Detective. Si Hana naman ay pinatakas na si Pedro palayo. Sakto namang nakita siya ni Detective at tinuro sa kanya ang isla. Natimbrehan na rin ng lahat na sasabog na ang isla dahil natuntun na sila ng Coast Guard. Nagpilit pa rin pumasok si Detective at naabutan niya pa ang bata na karga ng kapatid niya pero hindi siya nakakuha ng sagot sa mga tanong niya dahil umalis na rin sila. Sumabog ang isla kaya wala ding makukuhang ebidensya ang otoridad. Maraming buwan ang lumipas at tagumpay na nakaligtas si Hana, si Pedro at magaling na rin ang bata sa sakit. Nalaman rin ni Hana na nakita na pala ang anak niya galing North Korea. Isang araw naabutan ng detective ang nanalong baby sa kwarto niya na may debit card. Totoo talagang Squid Game sa salita nila. Bilyonaryo na agad kakapanganak pa lang. Sa Amerika naman ay lumaki na ang anak ni Gihon. Bumisita si frontman ng personal at binigay ang mga gamit ni Gihon pati ang perang natitira na hindi niya nagastos. Kaya bilyonaryo na rin ang anak niya. Papauwi na si frontman at naagawang pansin niya nang madaanan ang nagsasampalan sa kalye. Tama ang naiisip nyo guys. Gaya-gaya ang mga kanon. Nag-franchise na rin. Pero sa ngayon, dyan na nagtatapos ang Season 3. Ano ang pinakapaborito mong parte ng Squid Game? May hindi ba kami nabanggit? Sensya na, recap lang. I-comment mo na lang sa ibaba at subscribe ka na rin kung nagustuhan mo ang paghihirap namin sa bidyong ito. Maraming salamat!